Hello! Hello po, Papa Jackson. Hi! Magandang umaga if you're in the Philippines. Opo, yes po. Good morning! What's your name? My name is Hazel po. My name is Hazel po. Hazel, anong spelling ng Hazel mo? Yung normal lang? Opo, normal. Sabi ng pinsan ko, H. H? Ako din dati H. Hazel. Opo, tama. Ayan. Ilan taon ka na? 32 po. From Rizal. Rizal. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Hazel? Sa ngayon po, wala po akong work. Nag-aalaga po sa anak ko. Ilan na anak mo? Isa lang po. Ilan taon na? 6 years old. 6 years Turning old. 7. Opo. Malamang. Alang mag-turning 12 yan. Turning 7. Hindi ko pa sabihin malapit na po yung birthday. Ang hirap ko kausap. Kailan? Sa June po. June. Lapit na nga. Si Mr. anong trabaho? Sa ano po siya construction company. Anong work niya doon? Engineer po. Engineer. Anong klaseng engineer? Mechanical po. Mechanical. Sige. So magaling siya sa lubrication. Malamang. Mechanical di ba? Oo. Pag mga civil engineer, magaling yan sa erection of the building. Of the building. Ano, ikaw, full-time mom ka talaga ever since? Opo, matagal na po. Simula po nung nabuntis at nanganak po ako. Choice mo yan? Hindi po. Need nga po yung Papa Jackson. Ellen? Yung sabay-sabay po nagpatong-patong yung problema. Okay, kwentuhan mo ako, ma'am. Ganito po yung nagkakilala po kami sa isang reunion po. Meron lang pong common friend na isama ako, na isama din siya. Madami po kami noon. Tapos po, Anong year yan? 2017 ng December. Okay. Tapos Nabuntis po, ka kaagad no? Hindi pa po. January 2018 po naging kami. Tapos po, nabuntis po ako ng nung September, based po sa result po. So 2018 September ka nagbuntis? Opo. Ilan taon na anak mo? Ilan taon? 6 years old ako ngayon. Tama. Okay. Tapos po nung nabuntis po ako, doon po nag-umpisa yung po. Kasi natatakot pa kaming sabihin. Kasi hindi pa kami handa. Doon sa magulang niya. Pero sinabi po namin, kasi wala namang lihim na hindi mabubunyag. Kaya po, yun. Sila po yung nagpilit sa amin na magpakasal. Kasi So ibig mo sabihin sa akin, ayaw mo sana o ayaw niyo sana? Ayaw po kasi napilitan lang po ako. Kasi para po, iniisip ko po para sa anak. Kasi ang akala ko po noon, para kailangan apelido niya po yung madala ng husband ko para po maging po siya, legitimate child. Hindi totoo yan. Hindi mo alam? Kaya nga hindi ko po alam. Ngayon ko lang po nalaman last year or this year po. You're telling me na okay lang magsama ka sa kayo pero hindi dapat kasal. Hindi mo nakasal, parang ganun. Opo, sana po yun yung nangyari. Kaya lang po, po kasi sa religion din. Diba po pag sa Christianity po kasi kailangan once na yun nga po, nagbunga na, kailangan magpakasal. Well, you're way past that point kasi Ano po? I'm sorry, you are way past the point na religion ikakatwiran mo kasi nagtalik nga kayo na hindi kasal
So tapos na tayo sa part na yan, hindi na para ikatwiran mo yan. Tapos? Tapos po yun, dun po nag-umpisa, simula po nung naging pregnant po ako, yun na po, hindi na po ako nag-work, naghanap ng work. Dapat po may work ako, kaso nung mahahire na po ako, kailangan po kasi may x-ray. Eh, bawal po sa buntis yung ma-x-ray, kaya hindi ko na lang po tinuloy. Tapos simula po noon, hanggang sa mga anak, hanggang ngayon po, ako po yung nag-aalaga sa kanya. Ang iniisip ko po kasi noon, syempre po, mas maganda ako pa rin yung, iba pa rin po yung, di ba, hands-on mom, maging hands-on mom. Tapos, iniisip ko po noon, parang ayoko ipaalaga sa iba. Tapos, pag kumuha po ng kasambahay or babysitter, ganun, or yaya, gagastos pa po, imbis na ipangbayad, di sa akin na parang ganun po, iniisip ko. Kaya, yun, ako po yung nag-alaga, bantay sa kanya. Tapos po, nung okay naman po noon, masaya po syempre. Pero nung na po, parang nagkaroon po ng postpartum depression. Simula po noon, naging mainitin yung ulo ko, madaling sumigaw, ganun, magagalitin. Baka magalit ka sa akin, ha? Hindi. May mainis kita, bigla ka magsumigaw sa akin, baka nervousin kami lahat dito, ha? 3,000 kami ngayon. Wala na po. Okay, wala buti na naman. po. O, tapos? Tapos po yung, simula po nun yun, nawala na po ako ng gana sa asawa ko. Hindi ko po alam dahil nanganak na ako, nawawala na po yung sex drive, yung tinatawag. Ganun po. Hindi mo na siya pinagbibigyan? Hindi na po. Simula nung parang nawala nga po dahil nagkaroon po ako ng anxiety or yung anxiety po. Parang nag-umpisa po kasi pag napabayaan yung anxiety, nagiging depression po siya. Nagpa-consult ka ba sa doktor? Hindi po. Huwag na mong sabihin sa akin yan kung di ka nagpa-consult. Yun nga po. Kasi self-diagnosis mo yan eh. Yun nga po, hindi po ako nagpaano po ako sa neurologist. Kaso sabi po, uminom ako ng gamot. Kasi, pero hindi ko naman po ininom kasi parang lalo sumakit yung ulo ko eh. Kaya hindi ko po tinuloy. Tapos, po, yun po, hanggang sa lumala po siya. Parang napipilitan na po ako make love. So may nangyayari pa rin naman sa inyo pero kumbaga hindi ka na ganun kawiling? Opo, nung siguro po mga 2 years old, 3 years old, ganun po yung anak namin 4. So, yung mga last 2 years ago po, doon na po yung parang lumala na siya. Na ayoko na po talaga. So, balik po 2 years na po wala. Simula po 2024, wala na pong nangyayari. Ganun. Tapos, nag-ano na po siya. Yun nga po, syempre, kailangan po yun sa mag-asawa, di ba? Kasi, pero yun po yung, sa tingin ko po, pagkukulang ko bilang asawa, na hindi ko po nagagampanan. Tapos po, aminado naman po ako. Sa tingin ko po kasi parehas kaming may kasalanan eh. Pero yung ko po ngayon, last December po, siya po na unang makipag-usap sa akin na maghiwalay kami. Kasi nga po, hindi niya na maramdaman yung pagmamahal. Tsaka yun nga po, walang napapala. Kumbaga, laging ayaw, gano'n. So, naintindihan ko po siya. Hindi pa po ako nag-oo agad kasi parang pinalipas ko muna dahil December po, di ba, magpapasko, gano'n. Kasi tsaka po natatakot ako kung iniisip ko, kaya ko bang mag-isa? Ganun po. Kasi siya po ang nagpo-provide eh. Siya po ang kaya ko bang ulit mag-stand alone, yung parang mamuhay ulit nang wala siya, ganun. Kaya po nitong December niya po, parang ko po na maghiwalay na lang. Hindi ko po agad sinabi sa magulang niya. Pero nabanggit ko na po sa parents ko po. Pero sa parents niya,
Hindi pa po nung December agad-agad. Nabanggit ko na po ngayong February na lang. Ganun. Nag-message naman po, may long message po yung mother-in-law ko. Tapos po, yung father-in-law ko naman sabi niya, paano daw kung hindi ko daw po inisip yung kabutihan, hindi po, yung ikabubuti ng anak namin, parang yun, hindi po daw namin inisip. Hindi ko na po siya sinagot kasi sasagutin ko nga po sana pero hindi ko na po sinagot baka magalit siya. Magalit siya sa sasabihin ko. So sa ngayon po ang iniisip ko, wala kami. Tapos, pero po sa ngayon po balak namin co-parenting. Saan siya nakatira ngayon? Sa ngayon po, magkasama kami. Hanggang kailan niya gustong gawin yan? Hanggang daw po, itong sabi ko nga dapat, di ba hiwalay na tayo, dapat doon ka na sa kabilang sabi ko. Kabilang kwarto? Hindi ko. Sa kabilang bahay nila, sa in-laws ko po. Kaninong bahay yan? Ito po, actually po pinatayo po ito ng in-laws niya pero nag-uupa po kami, si mama at saka po papa yung nagbabayad. Nag-uupa po kami, mura lang naman. So you want him to move out of the house? Opo, kasi total nagdesisyon na po kami na maghiwalay. Ano plano mo sa buhay? So ngayon po kasi ang nabanggit niya po sa akin na yung mother-in-law niya balak na mag-retire. Yun na po yung mag-aalaga muna sa anak namin kasi siya po yung laging hinahanap. Palaging hinahanap, siya po yung gusto ng anak ko na makasama. Lagi niyang hinahanap. Siya po willing siyang mag-alaga po. Yun po yung nabanggit ng asawa ko. Tsaka doon po siya mag-aaral sa kung saan po malapit nakatira yung in-laws ko. Okay. Para ako naman po, after ng school niya po, itong school year niya po, pag natapos po, maghahanap po ako ng work para naman po may sarili naman ako. Kasi mahirap po na walang sariling income bilang babae. Mahirap nang walang sarili, parang laging nakaasa, ganun. Kaya ang gusto ko lang po malaman kung parang mali po ba yun. Parang hirap po kasi makawala dun sa, especially po kasi kasal kami. Ano talaga problem mo ngayong gabi? Wait lang, let me rephrase my question. What is it that you're trying to solve tonight? Because I don't see anything na kailangan pang i-solve. Hindi po, parang mas lalong bumigat po nung naging hosay ko. That's what you wanted. He gave you what you wanted. He gave in to what you want. He said yes to your conditions. He accepted your setup. What more that you want from him? Yung usapan lang po namin kung kasi parang bala ko po, ayoko na po siyang makausap. Yung magkaroon po ng connection. Sabi ko po sa kanya hindi ko po nabanggit pero sasabihin ko din po kung makikipag-communicate siya, papakita niya sa akin, anak ko, yung mama ko na lang po yung i-text niya or i-chat niya. So, anong schedule mo sa anak mo? Wala pa po. Hindi pa po tapos kasi yung pasukan. Sa madaling sabi, you are going to leave the premises na iiwanan mo sa nanay niya and you're going to live your life on your own. At dadalaw-dalaw. Ako mag-work po kasi wala pong, siya po yung magdadala na lang, magkikita na lang po kami. Kasi balak namin ng family ko po na maglipat na. I have a question for you. I just want to understand this part. Why do you despise him that much?
I just wanna understand. Kasi po parang na po ako, parang parang ang tagal ko pong na-trap for more than 6 years. Yeah, but you were looking after your kid. I mean, you were... Hindi po yun yung gusto kong, kumbaga po hindi po yun yung nakasanayan ko kasi parang pag nasa bahay po. Wala naman pumilit sa'yo to be in that relationship. Wala po, pero yung sa pagpapakasal, yung pagiging... Alam ko naman po kasalanan ko kasi, pero yun lang, parang wala akong magawa. Hindi yan ang point ko eh. I mean, sa paraan ng pagkakwento mo, even meeting up with him para dalhin yung anak mo, you don't even wanna see his face. I just want to, I just wanna understand. Look, ganito, kung ang tanong mo sa akin whether tama ka o mali, you are way past that point. Tapos na kayo sa part na yan. Irrelevant na yung magiging sagot natin dyan. I just wanna understand, why do you despise him that much? May jowa ka bang bago? Wala po. Wala po. May nakakausap? Si Papa Jack naman. Si Papa Jack. Meron? Meron po, pero ibang tanong nga po yung Papa Jack. Ha? Meron po. Okay. Yung totoo meron po. Bago lang, pero Kailan yung bago? iba po. Kailan yung bago? Ito lang. Like Ito lang. kaninang hapon lang? Kailan yung ito lang? Matagal ko na po siyang kilala. Kailan kayo naging nagkamabutihan yan? Ngayon pong taon. Kailan ka nag-start mag-usap? Ngayon po, nabanggit kasi po siya. Kailan kayo nag-start mag-usap? Nito po, January. Kasi po nagbanggit po ako sa kanya na pagsabihan ko po siya na ganun po. Siya po kasi pinagsasabihan ko ng mga... You're not supposed to. Isawa ka eh. But who's the guy? How'd you meet the guy? Ano lang po, nakilala ko lang po dun sa dati naming inuupahan. Kailan kayo mo pa doon? Matagal na po, mga 2016 po ba yun? Why did you maintain the communication with that guy? Ay, hindi po yun daily, hindi po yun. Hindi na point ko eh. Nakilala mo doon, bakit may communication kayo hanggang 2026? Kasi hindi ka magkukwento ron kung stranger lang sa iyo dati yun eh. Hindi po, siya lang po kasi na pagsasabihan ko na lalaki po talaga, na lalaki. May kaibigan po kasi ako na nabaye, pero parang kumbaga maiintindihan niya na pag pinaliwanag ko to yung mga na nakita ko or nabasa ko. Liwanagin mo sa akin to. Ano meron siya, ba't siya napili yung pagkwentuhan? Parang naiintindihan niya po ako, parang siya po yung hindi nag-ano sa yun. Yun yung nag-uusap na kayo. Ang tinatanong ko, why in the first place did you start having that communication? Hindi po, may tiwala po kasi ako sa kanya. How did you start having the conversation? Bago ka nagkatiwala, may pinag-uusapan kayo. Hindi ba pwedeng today nag-usap kayo, may tiwala ka na? Hindi po, yun nga po, napagkwentuhan ko po yung mga nangyayari So matagal na kayo amin. nagkakwentuhan? Opo, hindi naman po yung araw-araw Parang may time lang po na, hindi po siya, random lang po yun, random chat na. Ay, kamusta na, ganun. Parang kamustahan lang. Hindi po yun daily or monthly. What changed nung January? Bakit kayo nagkaroon ng Malaysia?
Hindi po kasi po umamin po siya na meron po siyang gusto. Kasi lagi na kayo magkausap before January. Pero hindi ko nga po inaano kasi parang gusto niya lang po Kilala kasi mo na ako, Hazel? Kilala mo ako? ano pong pala. Alam mo kung paano ako magpayo? Opo, yung straightforward. Yes. So I hate people who lie to me. Straight to my face. Would you stop beating around the bush and just tell me the answer to my question? Because you wanted this conversation. Bago mag-January, kausap mo yan. Para umamin sa'yo ng January yan, may pinagdaanan kayo before January. Tama. Tama po. Yun nga po yung Kailan kayo nag-amin po po. nag-start magkaroon ng mali siya? Noong January umamin. Kailan kayo nagkaroon ng mali siya? Kahit na lang po, kahit na estimate lang ng time. 2023, 2024, 2025. Opo, mga ganun po, 2025 po yung talagang, 2025 po siya Say it. yun po yung, nagkaroon po ng something, pero hindi ko rin po naman. What happened in inagaw nga po. 2025? No, I don't need your defense. I'm asking you. Paano mo nasabi nagkamali siya ka in 2025? What happened? What kind of conversation did you have noong 2025? Ano lang po ito, chat lang po kasi. Ano pinag-uusapan niyo? You were teasing each other? Ganun ba? Ha? Opo, pero po, ano lang po kasi iniisip ko nga po na kasal Were po you ako. teasing each other? Opo, nagbibiruan lang naman ko. Hindi ko po Mali- kasi alam ko. Stop it! Stop being defensive. I'm just asking matter-of-fact questions. You were teasing each other 2025 over chat. Opo. Okay. Nakita kayo niyan? Once lang po. Kailan yung once? Pero kasama po yung asawa ko nung time na yun. Kailan? Last year din po. Ba't kasama yung mister mo? What occasion was that? Nagkita lang po parang naman. Matagal din po kasi hindi nagkita simula po nung Sa friend ng mister mo? po. Hindi Friend. po, pinakilala ko lang po para sinama ko po siya. Sumama po siya. What did you tell your husband? Bakit kayo magkikita? Alam naman po niya na kwentuhan, kamustahan po, ganun. Did you Nandun po tell? siya nung Sorry. Ano po yan? nandun po siya dun sa lugar kung saan kami nagkita. Kasama po nga namin siya. You asked your husband to accompany you to meet up a guy you've been texting with. Your husband knew? May mali siya kayo? Wala po. Hindi ko lang po alam sa isip niya kung nagbigay. Hindi ko tinatanong kung ano sa isip ng asawa mo. May mali siya kayo, hindi alam ng mister mo. Tama? Hindi niya po alam. Exactly. So pinirito mo yung mister mo sa sarili niyang mantika. Kasi naman Papa Jack, parang, kasi siya din naman po kaya parang parehas lang kami. Yun po yung ko. I'm not asking about your husband. I'm just asking for your part of the story. Pinirito mo yung
mister mo sa sarili niyang mantika. You met up with a guy friend, may mali siya ka, you asked your husband to go with you and he was clueless of the real score between you and the guy. Did I say it properly? Opo, hindi niya po alam. Pero nung time na po na yan, wala po talagang relasyon. Ganun. Kailan yan? Wala po talagang relasyon. Kailan kayo nagkita? Last year nga po, 2020. Pero may mali siya na kayo? May landian na? Nung exam po, ano po siya, ano lang po, ayoko po kasi, may asawa ako. Sinasabi ko Wag po mo na, na i-defend yan. friend lang. My God. Look, we are just matter of fact here. Did you tell your husband the real score? Hindi, makikipaghiwalay na kayo, di ba? Makikipaghiwalay na kayo. Sinabi mo ba sa kanya yung kabuuan ng kwentong ito na nalalaman ko ngayon? Hindi po. Para pag one day, nag-iiyak yung mister mo at nalulungkot, why his marriage, di ba? Crumbled to the ground. Kahit paano may clue siya na iyon ang dahilan. Hindi naman po ito yung pinakadahilan eh. Probably not, but it's a turning point and you're not telling him. Kasi siya din po eh. Yung mga nabasa ko po sa cellphone niya. Hindi niya po alam na nabasa ko yun. Kailan mo nabasa? Last year po. Last year. Opo, Ano nabasa mga mo? April or Ano May. nabasa mo? Yung mga natandaan ko lang po yung mga malalala lang yung nabasa ko. Like what? Yung una ko pong nabasa, kasi po sila, tatlo po silang magkakaibigan. Palagi po silang matagal na po silang What did you nagiinuman. read? Ang alam ko po tatlo lang sila. Sabi niya sinabay ko na yung isa, kasi may kasama po yung isa niyang friend na dalawang chick na kasama. Tapos yung isa sinabay niya pa uwi. Sabi niya pa, nagsusuka nga yung isa eh. Nasukahan niya yung motor. Yun po yung una kong nabasa. Na alam ko po na tatlo lang sila. Yun po yung una. Tapos po, yung pangalawa po na matindi lang kasi hindi ko na po ma-backread lahat eh. Kung ano na lang po yung naano ko sa dami po nilang pinag-share ng mga kung ano-ano. Alam mong wala yun kasi hindi mo masabi sa akin eh. Paano po wala? You are the same person who told me that for 2 years, you refused to be intimate with your husband. Your husband, stop it, I'm talking. For all we know, your husband was wrong. Mali siya doon. If he did not tell you na magkasabay siya ng babae, he was wrong. Mali siya doon. Why didn't you confront him? Hindi ko na po na kasi yung pangalawa ko po Kasi alam mo mababalikan ka kasi you're not giving him anything. No attention from you, walang romance from you, no intimacy from you. That's why you didn't confront your husband kasi alam mo pwede kanyang balikan. Opo, hinayaan ko na lang po. Exactly. Hinayaan mo kasi okay ka na. Hinayaan mo kasi okay ka na in ruins kayo. Alam mo, ang pinupunto ko lang sa'yo, Hazel. Nag-usap na kayo, settled na lahat ng bagay. Pag-iiwalay na kayo. Your husband gave in to that. Pumayag na siya. Mano man lang aminin mo sa kanya yung totoo. Nagjumawa ka ng January. Hindi pa po kami papadya. Hindi kayo, pero may kalandian ka. I suspect something tonight. Ready? Okay po. Is the new guy listening to us right now? No po. Okay. Next question.
When was the last time you had sex with your husband? More than 2 years ago na po. When was the last time that you had sex? Ng husband ko po, 2 years ago po. When was the last time you had sex? 2 years ago nga po ng husband ko po. Sa husband mo 2 years ago. But when was the last time you had sex? Ay, wala po talaga. Okay. Kung babasahin ko ang chat nyo ng lalaking to, may makikita akong harutan? Meron po. Exactly. So hindi problema ang intimacy. Hindi problema yung ligob. Meron ka nun. So meron kayong usapan ng lalaking sexual? Sexual po. Wala po. Kasi nga po, hindi pa nga po ako sa kanya, nag-aalangan nga po ako. Yun nga po yung kung tutuloy ba yung gano'n, yung getting to know na yan. Nag-aalangan po kasi hindi pa nga po ako maka-move. Na po ako ngayon. Parang gusto ko po kasi na-improve muna yung sarili ko. Yun po yung sabi ko sa... Kung gusto mo improve sarili mo, bakit may lalaki sa buhay mo ngayon? Kasi po, po siya na parang gusto niya is trying to fix me. Parang yun po yung parang mabalik yung... He's trying to fix you? Your husband spent almost a decade, he was not able to fix you? What's special about this guy? No po, yung asawa ko po kasi hindi eh. Pag po, laging uuwi lasing, hindi kaya sarili. Lagi nakikipag-inuman halos araw-araw. Wala na pong oras, pati po sa anak namin. Palagi, pero di ba? Pag nandito sa bahay. Pero di ba hindi na kayo naglalambingan ng mag-asawa? Opo, matagal na po. Exactly. Kaya po inayaan ko eh. Why do you want your husband to spend his energy? Elsewhere, of course. Oo nga po, yun nga po, naintindihan ko naman po. Alam niya. Hindi lang basta naintindihan mo, gusto mo yun. That worked for you. So hindi mo pwedeng isumbat yun. Hindi ko naman po sinusumbat eh. Inayaan ko na nga po siya kasi alam ko nga po hindi ko po maibigay yung pangangailangan bilang asawa. Bakit tayo magkausap ngayon, ma'am? Anong pwede ko pong itulong sa'yo? Naunggulan po kasi ako parang nagsabay-sabay po. Alin nagsabay-sabay? Yung kakahiwalay lang tapos po may ganitong parang panliligaw na po alam kung tutuloy ko po ba kasi parang baka sakaling matulungan akong... So kung sakali magpapaligaw ka lang para manggamit ng lalaki? Hindi po siya naman po yung unang exactly. nagsabi na... Di ba? Hindi para mahalin mo, para lang matulungan ka. That's using someone. Hindi po. Gusto ko rin po. May love din po. So gusto mo siya? Condition. So gusto mo siya? Opo. May love? Opo. So may jowa ka ng iba? Hindi nga po. Parang yun lang po yung nafe-feel ko pero hindi ko po gustong ituloy. So did you tell your husband? Kasi nasa isang pamamahay pa kayo eh. Did you tell your husband you're already in love with another guy? The guy you went out to see with him? Hindi po. Why not? Kasi parang wala na pong... Kumbaga, nagtanya-kanya na po. He deserves to know that. Kasi siya din po, wala naman po siyang binabanggit sa akin kung meron. Palagi lang po siya. Eh di wala. Eh di ko yung magsabi. Kailangan tabla kayo. Ba't kada pupunta yung usapan natin sa puntong may kailangan kang kasalanan na kailangang aminin, ibabato mo siya rin po eh. Bakit di mo kayang aminin ng ikaw lang? Requirement ba pag umaamin ka ng kasalanan, kailangan may kasalanan rin yung taong inaaminan mo para tabla kayo? Ganon?
kanya-kanya na pala kayo. Ano nakakatakot aminin? Na may mahal ka ng ibang lalaki na di ba, na okay na kayo since January. Hindi po, parang wala na siyang karapatan na malaman since Wala siyang karapatang malaman, nasa iisang bahay kayo? Wala po, siya lang naman po kasi may gusto dito. Sinabi ko na nga po sa kanyang sa kabila na siya kasi gusto niya po makasama yung anak niya hanggat nandito po. Well, that's natural. He has the right sa bahay as much as you do. Kaya ng bahay ulit yan? Sa parents po niya, pero nag-uupa po kami dito. Hindi Exactly. Po kami Sino dito. nagbabayad ng upa? Si mama po, tsaka papa ko. Mama at papa mo. Opo. Di ba? Sa halagang, 5,000. there you go. So don't tell me wala siyang karapatan. Why are you being manipulative? Ba't ka manipulative? Hindi ko po alam. Siguro po dahil sa upbringing. Hindi. Ako alam ko kung bakit. Kasi, balang araw pa nagkwentuhan, bakit kayo naghiwalay? Para kunyari, hindi ko may kasalanan. Para wala maiba to sa'yo. Hindi po. O sige nga, aminin mo nga sa kanya na may kachat ka mula January na nag-I love you na sa'yo. Sige nga. Hindi po rin yung pinakadahilan ko. Nag-anuhan po kami sa, alam po ng parents niya, tsaka parents ko po yung pinakadahilan. Marami pong dahilan kung ba't kami naghiwalay. Hindi po Yes, dahil ma'am. doon. Tama ka naman. But as long as you still go home to the same house, hindi ba't kailangan niya malaman that there's another guy in the picture he is completely unaware of? Kaya nga po kasi kaya nga po gusto namin umalis na eh. Pero Pagkatapos ng pero hindi pag-aaral. ka pa nakakaalis at may lalaki na sa Hindi po. picture. Bakit nga hindi mo masabi sa kanya? Hindi ba kung ikaw ba kabaliktaran ang sitwasyon, di ba you deserve the same regard? Hindi na po. Ako Oh po, my hindi God! na sabihin okay na. No, sabi mo lang yan kasi ikaw Kasi yung na po walang, hindi po talaga. Kasi wala na nga pong pakialam, wala nang pagmamahal kumbaga po. Kanya-kanya na nga po, kaya nga po naghiwalay. Para makahinga naman kami sa isa't isa eh. Kaya kung meron man po siya, okay lang sa akin. Kasi meron ka. Hindi po, kahit di niya po sabihin okay lang. Kasi kung meron wala. din po. Wala kang alam na meron siya. Ina-assume mo para tabla sa'yo. What's happening, Hazel? What's happening? Hindi ko po alam. Wala po kasi akong mapag-anuhan eh, na mapagsabihan. Well, Palaging- you are blatantly wrong here. Laging pong kaibigan lang yung nakakaintindi sa akin. Exactly yung ganun. kaibigan mo nag-I love you sa'yo. I'm your Tsaka friend. pa iba kong kaibigan. I'm your friend. Walang nagsabi sa'yo kaibigan mo mali ang ginagawa mo? Wala? Wala nagsabi sa'yo ni isang kaibigan mo mali ginagawa mo? Wala po. Bobo lahat ng kaibigan mo, pakisabi sa kanila. Sabi mo sa pinapasa, wala sa kanila nagsabi na mali ang ginagawa mo? Lahat ng friend mo, mangmang? Ang advice lang po nila parang, Hindi nila sinabi sa'yo na girl maging fair ka. Sabihin mo sa kanya na mayroon ka ng gustong i-date. Yung minute nyo ng dalawa kayo na mukha siyang tanga, minute mo yung lalaki, maging kachatmate mo pala January, nagkakambutihan na kayo. Wala ni isang friend mo nagsabi sa'yo noon? Wala ni isa? iba po yung Papa Jackson eh. Iba po yung, hindi ko po yung nabanggit sa kanila. Exactly. Wala ni isa nagsabi sa'yo kasi selective ka magkwento. Ako lang talaga yung coops. Ako lang talaga yung ganito magtanong sa'yo kaya ang hirap magsinungaling sa akin. Kasi nga po, hindi naman po yung ngayon na lang po yun Ma'am, it's March. January, nakipagmabutihan ka sa lalaki. You're still going home to the same house. Your husband Kaya nga po deserves. gusto ko siyang wala. But he's still there.
Kaya nga po, ililipat naman po kami But pag you're still natapos na yung there. You're still there. Yung gusto mo is an imagination. You are still there. He deserves to know. Ibigay mo sa kanya yon. Well, I'm sure this is to no avail kasi di mo naman gagawin. Nakakatakot po kasi yung mga nababasa ko sa Saan? yung mga napapanood ko po na pag nalaman na mayroong iba, ganun po pinapatay. Parang, hindi ko po. Oh my God. Oh my, really? Your husband did not force you to have sex with him for 2 years and you think he's that brutal to you? Hindi ko po alam ang takbo ng utak 2 niya. taon. Mag-asawa kayo. Ayaw makipagtalik sa kanya, hindi ka pinilit and you accuse him that possibly could hurt you? I mean, really? Oh, come on. You have to be kidding me now. Well, I guess you wouldn't do it. Nalulungkot lang ako. Ano? Hazel, kaibigan mo ako. Hindi mo ako kaaway. Ano pong kaaway? Nagagalit ko. Of course! Of course, nagagalit ako. I'm your friend. After this relationship, I want you to be happy. You want to have another partner in life? I'll cheer on for you. Totoo po. Yes! Magiging masaya ako para sa'yo. But, kung ganito ang attitude mo ate, magjowa ka mo ng ibang lalaki at ganyan ka ka-manipulative, mawawalan ka ng panibagong jojowain kasi nga, manipulative ka. You are so self-serving. That's why I'm very fixated. To tell you na, may mali ka dito. Opo, hindi, aminado po ako, may mali po ako. Then go ahead and apologize to your husband. Hindi, alam naman niya po na namin ko po sa kanya na may pagkakamali, may pagkukulang nga po ako, pero hindi po. Aminin mo sa kanya na may lalaki ka sa buhay ngayon. Yung pagkakamali mo, hindi mo kailangan sabihin sa kanya 2 years kayong walang sex. Alam niya yon. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya yon. Naramdaman niya, daanan niya yon. Hindi pa kayo nakita ng lalaking to? Hindi pa po. Did you tell the guy already you like him? Opo, alam po niya. Yung mga muha-muha na ba kayo sa chat ninyo? Kaya papadya. Kasi nga po nag-aalangan nga po kung itutuloy ko po ba or ano. Sabi niya paano? Sinabi mo na ang gusto mo siya, nag-aalangan ka pa ngayon. Ano naman to si Hazel? Sabi po niya ano lang, parang gusto niya po 1 year lang, ganun po. May condition. Ano na? May condition po, parang pag Na? may condition po siya. Parang May kondisyon na ano?
Yun nga po, parang gusto niya nga lang po akong tulungan nung una. Kaya hindi ko po na clear sa kanya kung ano po ba talaga, kung ready to commit, yun po. Or totoo ba to? Sabi niya po, totoo naman yung feelings. So you Pero are yung, negotiating already with the guy on how to be with each other. siya din po kasi ano po, I'm nung asking unang you, you have already negotiating with the guy on how to be with each other. Hindi po. Siya You po are. ang You are entertaining it. He's offering you something. You're not saying no. You are. May tanong po ako sa iyo, ma'am. Pwede? Opo. Bakit masama ugali mo? Saan ito nanggagaling? Why are you that so self-serving? Kasi po nasanay po ako ng single ako. Simula lang po nung doon po ako may pagsisisi. Ma'am, Simula po. hindi mo na pwede sabihin na sanay kang single ka kasi nag-asawa ka ng ilang taon Yun nga eh. po eh. Yun nga po. Di ba? Hindi mo Yun na nga pwede po, kaya- katwiran yon. Hindi nga po, pero ginagampanan ko naman po. Sabi ko naman, ginagampanan ko po yung pagiging nanay. Ito nga po. Oo nga, Six nanay. years ako. Eh yung pagiging asawa. What about the intimacy? Hindi mo nagampanan. So wag mo iyabang sa akin Hindi yan. nga po. Exactly. Hindi nga po. O, so wala. Alam ko So po wala. yun. Aminado po. Exactly. So wala. Wala. Wala nga po. Wala. Kahit amoy-amoy, wala. Wala po talaga. Ano ba yan? Wala Kahit- po talaga. Simula nung nanganak po ako, nawala na ng gana, pawala na ng pawala. Hanggang sa wala na nawala Exactly. na. There you go. Pero may harutan kayo ng bagong lalaki. So it's not a problem of intimacy. It's a problem that you don't like being with your husband. Opo, yun yung totoo. There you go. Nawala. So tell him. Alam po niya na nawala na po yung... Tell ano po, him yung- na sa ibang lalaki, okay ka na. Baka sakaling palakpakan ka niya, sabihin niya, okay Hazel, magaling ka na. You are Hindi no- po ganun yun. Kilala ko po siya. Siya mag-cheer. Ba't tayo magkausap? Ba't tayo magkausap? Ano ang matutulong ko sa'yo, Hazel? Kung ganito pong setup nga po na wala na talagang communication. Pagdating po sa nga po sa, Dali, ano problema doon? kung magkikita po, sabi po sa labas na lang kami magkikita, ganun. Hindi na po sa, Ano problema doon? As na yung problem? nahirapan lang po kung masama ba yun na yung anak ko nandoon naman para ako naman po makapaghanap ng trabaho. Well, magulang din naman siya. As much as you are, magulang siya. Sana makatagpo ka ng buhay na gusto mo. I hope you find your own North Star, Hazel. I hope you find your home, your niche under the sun. I hope you become the person that your kid will be so proud of. I hope you achieve all the dreams that you've had for so many years that you were able to put in the back burner of your life. Sana. Kaibigan mo ako. Wish ko yun para sa'yo. Thank you. Pero huwag natin magpanggap pa na paano po yung setup namin. Nagawa mo ang tiis yung 2 taon yung mister mo, walang sex eh. Yung setup, di mo pakiusap sa kanya sa gusto mong paraan? Pwede ba yan?
ayoko na nga po siya kaso yung anak naman po namin. Ano ang Kaya sabi problema ko doon? kung Ano nga magcha-chat yung problema doon? kung magcha-chat, ayoko na nga po siyang makita o makausap eh. Oh, di wag. Paano naman po yung sa anak, 'di ba? Kaya kung O di kung kailangan magkikita, makipagkita, that's called co-parenting. opo, yun nga po sabi ko co-parenting. O kaya nga. Siya na lang po mag-chat kay mama, ganun. Na wala, hindi sa akin. Bakit? Binabawalan ka na ng bago mong lalaki? Hindi po. So why do you despise him that much? Sagutin mo ako. Kasi ayoko na po. Bakit nga? Kasi co-parenting eh. Ano ba ang root word ng co-parenting? Oo nga po, yun nga po. Kaya nga po nagugulan ako. Ano? So bakit hindi kayo pwede mag-coordinate? Ayoko lang po siya talaga. Hindi na po ako na... Ate, para sa anak niyo mag-coordinate kayo. Opo, yun nga po yung gusto ko eh. Exactly. Bakit kailangan diba sa nanay mo? Bakit? Ba't kailangan sa nanay mo? Co-parenting. Pag nalaman niya yung number ko tapos mag-chat siya ng kung ano-ano. O di wag ka mag-reply? Hindi mo ba kayang basahin yung chat niya pag nalaman niyang meron kang kababutihan ng January? Ganun ba yan? Ano iniwasan mo? Ayoko lang po talaga ng may communication. Co-parenting. Co-parenting. From the root word parents. The two of you are parents. Your son or your daughter is not old enough to communicate on behalf of the two of you. You still have to talk. Okay. Alam mo, ang laki ng kulang ng kwento na to. May kulang to, hindi ko lang ma-pinpoint eh. Kanina ko pa iniisip eh. Hindi po marami, hindi ko po kasi nasabi yung pinakamarami pong dahilan yun, yung mga 5 po yung sinabi ko po sa kanila. Mahaba po yun eh, kung bakit kumantong na sa ganito. Kumantong na sa Ano yun? paghihiwalay. Ano yun? Sabihin ko po, Come on, help me understand you. ano po kasi, ito po yung sabi ko po sa kanila. Sabi ko po yung naging problema. Parang, hindi nga po simula nung nandito po sa bahay. Di ba po pag nasa bahay, po yung, pag nandito ka lang nakakulong, hindi ka naglalabas. Kasi po, pinipili ko na lang po dito sa loob ng bahay kaysa lumabas kasi magastos pa po. Parang, na po hindi po ako sanay ng merong, ako lang po kasi mag-isa eh. So, nung nagkaanak po ako, parang nagkaroon po ako ng motherhood difficulty. Tapos po, unplanned pregnancy. Kasi nga po, bigla nga po ito. Wala naman po sa plano na mabubuo. Tapos po yung selfish upbringing. Sa pagpapalaki po kasi sa akin, ano din po eh. Broken po kasi kami, broken family. So, ano lang po, hindi mo po mapagkwentuhan. Hindi ko po mapagkwentuhan si mama. Parang, ayaan niya lang, ganun. Wala siyang pakialam. Ganun siya. Tapos po yung napilit, yung pinilit yung marriage na dapat hindi. Pinadali. Pinadali kasi, so dapat hindi talaga minamadali. Kaya nagkakamali po. And all of this, you were a willing participant, right? All that you ever said, you were a willing participant. Alam mo yung 5 dahilan mo? It was so curated, it sounds like a lie. Hindi po. Yun po talaga yung dahilan po. No, I did not say you lied. I said it sounds like a lie. It's so curated. It is so embellished with so many reasons just to be understood. It almost sounds like a lie. I'm not saying you lied. Don't get me wrong. It sounds like a very big justification.
it does not sound like it's the real thing. Hazel, Po. I don't believe that tonight you're going to give in to the idea that you have a lot to you played the bigger role why you end up where you ended up. There's nobody to blame but you. Kung bakit ka na uwi sa motherhood mo na maaga unplanned pregnancy, hindi. December ka nagkakilala, September ka nabuntis. Nag-live-in na kayo. Unplanned? Nagtatalik kayo? Unplanned? Hindi po yung live-in na ano lang po. Still, Hindi po nagtatalik ano. kayo. So stop tagging it like unplanned. When you say unplanned, it sounds like as if you don't want to even have a child. Opo, yun naman po talaga ayoko eh. Exactly. Kasi Kaya, there you go. Now, even your motherhood is questionable now. Aminado naman po ako. Okay, eh. good. Masabi, Okay na. Titigil na ako. Nagets ko na yung kwento na to. Naintindihan ko na po. I get it na. One day, when everything is said and done, when you've achieved your... Listen carefully. I'm going to tell you something. Ha? Opo, nakikinig. When you have achieved all the dreams that you want to achieve, and when your kid is a grown-up person, apologize to him. Or to her. Babae, lalaki, anak mo? Babae. Okay, apologize to her. Because it sounds like as if you don't want her in your life. It almost sounds like you blame your daughter for having been instrumental ruining the life that you want. So for now, I'd wish that maabot mo po sana lahat ng pangarap na gusto mo. I hope that you grow a bigger heart so that one day you can ask proper forgiveness from your daughter. I hope your husband is listening right now. I'm on his side. Your character is very much questionable. But I'm your friend. I hope sana ate talaga sobrang layo na marating mo sa buhay. Sana. I hope that you get to achieve all that your heart desires. Lahat. Edukasyon, career, yaman, magagandang bagay, lahat. Sana ma-achieve mo siya. So when you achieve that, you are going to know that there's nothing special about achievements in life. That what matters the most is our relationship. The intangible bond with someone, in your case, a daughter. But you don't realize this now. I guess you need to go out. I guess you need to go out in the world to realize that. So sana ma-realize mo po siya. Soon as possible time. Maybe you need that. That's number one. Number two, good luck po sa bagong love life. I'm not sarcastic. Kung eto man yun, ma'am, I hope this guy excites you enough. I hope. Hindi lang dahil kaya kanyang tulungan, kundi gusto mo siya. Kung tulong lang ang dahilan, kaya nandiyan ka sa usapan na yan, huwag ka na maging user. Hindi po. Talaga pong... Talaga? Siya lang po nagsabi. Siya po nagsabi kasi. Yes. Pero wag tayo maglokohan na syempre may inaasahan kapalit yun, relasyon yun. Pero kung wala kang kayang ibalik sa kanya relasyon, wag mo na tanggapin.
Do you like him that much? Ano po yun? Sorry po. Do you like him that much? Opo, pero nag-aalangan nga po ako Okay. kasi sabi That's ng enough. That's enough. Good luck po sa relasyon na yan, ha? I mean that. Have plenty of sex. Like all day, every day. Bahala kayo. Mag-helicopter ka kung gusto mo. My point is I hope that you find a guy you can surrender yourself into. A guy you can be vulnerable being around. That's important. Where you don't have to have your guards up. Alam mo ba, Hazel, that the only Oh. time that someone can take care of us the way we deserve is when that person knows our weaknesses. I hope he is that guy. I hope. So, So you like the guy. At least nahuhuli kita. Good luck po, ma'am. Sa nakikinig yung mister mo para hindi na niya kailangang malaman pa sa ito. Narinig na niya. So he heard it firsthand. Or makarating sa kanya to. I hope to talk to you soon during better circumstances. alam naman po nila sila pong lahat ng mga, sila po, asawa ko, kaibigan ko yung na ini-improve ko naman po yung sarili ko na naglalabas po ako para Yes. Hindi nila alam na meron kang yung lalaki sa buhay. So don't tell me that. Don't brag about that. Good luck po, ma'am, ha. Mag-ingat ka palagi. Oh, salamat po. magpakayaman ka. Pinili mo to, ha. Bigyan mo ng saysay ang sakripisyo na, lumayo sa anak. Sana malayo po ang marating. So one day, marami kang pamamana sa anak mo. Promise me. Opo. Good luck po. Thank you. Salamat po. Salamat po, Jackson.